So ayan, paki-accept na lang po 'no. So yung pag-uusapan kasi natin ngayong gabi is to make a new source of income. No, maraming nag-aalok sa'tin 'no ng, eto new source of income na mabilis kang yumaman dito 'no. Pero paano ba na tayo makakasigurado 'no na yung inaalok sa'tin na offer is, legit at legal and siyempre yung pang long term? 'No, kasi may mga nag-aalok diyan na pang short term lang, 1 buwan lang, 2 buwan, wala na. Paano ba tayo makakasigurado 'no? So ayan yung next natin na, pag-uusapan 'no. So meron tayong mga bagay na iko-consider 'no kung tayo ay naghahanap ng opportunity. So ito yung mga iko-consider natin 'no na 4 na bagay. So number 1 is industry 'no. Ano bang industry 'yan 'no? Baka kasi panahon pa ni kopong-kopong 'yan, yung industriya na inaalok sa atin 'no. So dito lang ako nakatingin 'no, sa kabilang screen ko 'no. Baka hindi na 'yan yung in demand na industry na dapat natin pasukin 'no. Hindi na 'yan yung patok, 'di ba? And number 2 is company. Baka naman fly by night yang company 'no, na pang 1 buwan lang, 1 linggo, ah, pang 2 buwan, 6 months lang 'no. So ayan yung mga, dapat natin i-consider or aalamin natin. Pangatlo is product 'no. Baka naman, yung product na ino-offer sa'yo is, ah, food supplement 'no. Hindi na kasi yan yung patok na sa panahon natin ngayon or sabon-sabon, kape-kape 'no. Sino yung mga galing na dun? And pang-apat, ano yung merong opportunity? Paano ba tayo kikita diyan? So, ayan yung mga aalamin natin ngayon, yung 4 na yan 'no. Pero bago yan, ah idi-discuss ko muna sa inyo kung paano ba tayo nag-come up sa panahon natin ngayon. 'No, pag-usapan muna natin yung Industrial Revolution, 'no? Nagsimula kasi tayo sa First Industrial Revolution, 'no, na yung mga tao nitong, 1760 hanggang 1840, 'no, iba pa yung, panahon nila, 'no? Ano ba yung mga naimbento niyan? So eto, dito naimbento yung paggawa ng bakal, 'no? Etong Bessemer process 'no, na kung saan ito yung paggawa ng bakal, kaya nagkaroon na ng mga factory na kung saan, ah, textile manufacturing yung pinagkakakitaan ng tao nun 'no. Na dahil sa naimbento na yun na paggawa ng bakal, ito yung mga, bagay na nagpadali sa gawain ng tao sa mga textile 'no, textile industry 'no, sa manufacturing. Etong spinning jenny 'no, na kung saan, kailangan niyan ng mag-ooperate. So ayan, and itong power loom 'no. And dito rin naimbento yung steam engine 'no, kung saan, ito yung mga trend 'no. So siguro sa panahon natin ngayon na hindi na tayo nakakakita ng steam engine 'no, kasi 1700s pa 'yan 'no. So next generation na na pag-usapan natin, next, industrial revolution is second industrial revolution. Ito yung panahon ng 1870 hanggang nung, World War One 'no, ng 1914. Dito naimbento yung, electricity 'no, ni Thomas Edison 'no, and dahil sa pag-imbento ng electricity, yung mga, manufacturing company 'no, na si Henry Ford 'no, diyaan po, umusbong yung paggamit ng, dahil sa combustion ng electricity, diyan nagkaroon ng mass production ng mga sasakyan 'no. Itong nakikita niyong sasakyan na 'yan, Ford 'yan 'no, Ford. Ayan yung unang kauna-unahang Ford 'no, nung 1800s. So, dumami yung, manufacturing ng ganyang sasakyan 'no, and, dito na rin nagsimula yung Wright brothers 'no, na mag-imbento ng, ah, airplane 'no. Ayan, ganyan pa yung airplane dati 'no, papaliparin mo 'no. So, meron niyang mga, version 'no. Ito I think ito yung version 1 'no, yung nakasakay yung tao. So ayan kung nakikita niyo. And then ito yung version 2 'no, na puwede na siyang paliparin 'no.
So, ayun, hindi ko na habaan yung discussion dito, no? Gusto ko lang maunawaan nyo kung ano yung pinagmulan, no, ng panahon natin at ano na yung ginagawa natin ngayong panahon na. Anong industry na tayo. And then third revolution, no, ito na yung panahon ng electronic and IT system and automation noong 1969 hanggang taong 2000. No, dito na imbento yung mga computer. No, na ganyan pa kalalaki, no, at kabibigat yung mga computer, no. And diyan na ngayon nagkaroon ng mass production na mga machinery, no, dahil sa computer. And then ngayon kasi ang panahon na kinabibilangan natin or dito na tayo nabubuhay sa industriya na 'to, no, is the fourth industrial revolution or tinatawag na cyber uh, physical system. So ano-ano yung mga naimbento, no, ng panahon na 'to, no? Meron na ngayong AI, no? Dati nung panahon ko, no, millennials ako, no, 1990s, no. Wala pa naman nitong AI, no. Pero ngayon, ano ba yung AI, no? Sabi diyan, AI is not just a tool but new form of intelligence that can perform task from data analysis to autonomous driving, no. So yan yung panahon natin ngayon. Ano pa? Internet of Things, 'di ba? Ngayon, puwede mo nang i-connect yung cellphone mo, 'no, sa halimbawa gusto mong mag-play ng music, no, kokonekta mo lang sa Bluetooth speaker, 'no, katulad niyan. And then yung Wi-Fi, puwede mong i-konekta sa Wi-Fi para ma-monitor mo, no, yung CCTV, no. Ano pa, meron na ngayong mga sasakyan na de-remote na lang, 'no, mag-i-start na siya or yung motor, 'no, remote na yung hindi mo na kailangan susian, 'no, tama? So ito yung Internet of Things. And robotics, meron na ngayong mga robotics. Ano pa? Blockchain, 'no? Blockchain, ito yung bumago, 'no, sa pag-record ng mga bagay-bagay. Kasi high security siya and very transparent. So mamaya pag-uusapan pa natin 'yan. And ngayon meron ng biotechnology. Ibig sabihin nitong biotechnology, pinag-aaralan na yung genes mo, 'no? No, sa genes mo makikita na kung ano yung mga magiging sakit mo, 'no, and paano mo ito mape-prevent. So ganyan na ka-high-tech po ngayon. And quantum computing. So ito yung gamit sa fields ng cryptography, 'no, kasi kung tayo magko-compute, 'di ba, hindi naman tayo makakapag-compute agad ng millisecond, 'no, pero kayang gawin niya ng quantum computing. So diyan na po tayo nabubuhay. Ano yung gusto ko lang iparating sa inyo, 'no, na kailangan kung ganito na yung mundo natin, kailangan nag-a-adapt tayo diyan para hindi tayo napag-iiwanan. Ngayon, paano natin 'yan mate-take advantage mamaya? So kasi nasa industry pa lang tayo. Ito na po yung mga leading na industry, 'no. So now, the future of human evolution. Actually hindi na 'to future, kasi nangyayari na nga, 'di ba, robotics, AI, biotechnology, 'no. So nandiyan na tayo sa panahon na 'yan. Ang gagawin na lang natin mag-adapt, 'no? So paano tayo makaka-adapt, 'no? Ano ba yung sinasabi ko na bakit nabubuhay na tayo sa robotic, 'no? Meron na kasi ngayon mga ayan, robotic assistant, 'no? Ayun na yung aso. Parang security guard 'yan sa mall, 'no, nagse-secure 'yan na kung may threat, 'no, sa isang lugar. So, robotic cooks, 'no, meron na din, 'no, itong Nala Chef, 'no, kasi kung tayo pa yung magluluto, minsan ano, kakamali tayo, 'di ba, nasosobrahan natin sa alat or nasosobrahan na sa tabang, 'no. Eto computed, 'no, or kalkulado kung gaano karami yung ilalagay na asin, 'no, yung mga ipe-prepare, 'no, ah sukat na sukat, 'no, gano'n siya ka-accurate. And robotic vehicle, kung kilala niyo 'to si Luis Buenaventura, so isang vlogger, meron siyang Tesla, 'no, bumili siya ng Tesla na sasakyan, 'no. Yes, meron na dito sa atin sa Pilipinas, 'no. Kung meron kang 4.6 million makakabili ka niyan, na kung saan nag-o-autopilot 'yan, 'no, automated, nagda-drive 'yan mag-isa, ise-set mo lang kung saan mo gusto pumunta.
And then kahit tulog ka sa loob ng sasakyan, pupuntahan niya yung sinet mo na lugar. So ganyang kaganda yan at ka-secure 'no, kasi may mga, security features yan. So ayan, meron na ngayong robotic delivery 'no, na kung saan, sa ibang bansa, gumagamit na sila nito 'no, na robot na yung magde-deliver. Dito sa atin sa Pilipinas, tao pa yung nagde-deliver 'no, Grab, Lalamove, ah, Move It 'no. So next tayo. So dito sa atin sa Pilipinas, si McDo 'no, nag-adapt siya, self-ordering kiosk 'no, kung saan ikaw na yung o-order 'no, ikaw na yung magbabayad and hihintayin mo na lang yung order mo. Ngayon ano yung gusto nating ipakita dito? Ibig sabihin may mga tao na nawawalan ng trabaho dahil sa mga ganitong technology, okey? So si Jollibee, ayan merong Jollibot. Robot na yung magde-deliver ng order mo. Nawalan ng trabaho yung, service crew 'no? And then sa bangko, 'di ba? Kahit sila 'no, nag-a-adapt sa AI and robotic process automation. So, alam nila 'no, na dito tayo papunta. No, ayan 'no, from mechanical system yung diniscuss ko kanina sa first industrial revolution 'no, alam nila nandito na tayo sa cognitive system. No, at malaki yung impact nito sa iba't ibang industriya 'no, sa industriya ng, ah, technology industry 'no, sa financial, sa retail, sa healthcare 'no, and transportation industry. Ayan, 4.0 industry. Actually papunta na tayo sa 5.0 'no, pero hindi na natin i-di-discuss 'yan. So alam nila 'no, yung pagbabago. Now, sabi ni Uncle Warren Buffett 'no, isang sikat na, ah, stock market investor and billionaire 'no. Sabi niya, "If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die." Tama po ba? Tama po, 'di ba? Kasi 'pag tulog tayo hindi naman tayo kumikita 'no. Ngayon gusto niyo bang malaman 'no, na puwede palang kahit natutulog tayo 'no, ito yung idi-discuss ko na puwede palang merong pumapasok na profit sa'tin or merong passive income 'no. Gusto niyo po ba yun 'no? Paki-type nga po diyan kung, yes coach or yes sir 'no, gusto ko pong malaman 'yan. Ano po ba iyan? Sige nga. So, meron lang tayong background music 'no, kasi may birthday diyan sa kabila 'no. Hindi naman natin puwedeng pigilan 'yan 'no. Pero hanggang 10:00 lang yata 'yan. So 'yan, thank you sa mga nag-participate 'no. Pagpasensyahan niyo na yung background music natin 'no, kung medyo, ah, sentonado. So, wag niyo na lang pansinin, ang importante, ito yung pag-uusapan kasi natin 'no, yung, discussion natin 'no. Paki-accept na lang mga coach yung may mga pumapasok pa kasi. So 'yan, proceed tayo 'no. So now, why trading is the best business in the world 'no, sabi diyan 'no, sa screen natin. So ano po ba yung trading? Sino na ba may idea sa inyo sa trading? May mga nagte-trading na po ba dito or, may mga idea na kayo sa trading? So maraming ibig sabihin kasi ng trading 'no, pero ang pinaka-basic principle ng trading is buy low, sell high 'no. Puwedeng ang meaning nitong trading kung nasa buy and sell ka ng sasakyan, trading 'yun 'no, kasi bibilhin mo yung sasakyan ng mura, papagandahin mo, benta mo ng mahal. Puwede rin namang, ang meaning ng trading sa employment 'no, kasi tini-trade mo yung time and effort mo para sa salary, para sa sahod 'no. Pasok ka ng 8 to 5, sahuran ka ng kumpanya 'no, trading din 'yun 'no. Pero ano ba talaga yung, bakit ba siya magandang gawin 'no? Maganda siyang gawin 'no, kasi kahit nasa loob ka lang ng bahay 'no, puwede kang mag-trading, puwede kang kumita kahit nasa loob ka ng bahay 'no, and nung nagka-pandemic ito yung mas, umingay 'no, yung trading. May mga kumita sa trading, may mababalitaan tayo na
may mga yumaman sa trading. Tama, 'no? Puwede mo siyang gawin 'no, sa loob ng bahay, may internet ka, may laptop or computer or cellphone 'no, smartphone or kahit nasa bakasyon ka, puwede mo siyang gawin. Hindi siya affected ng pandemic or, economic. Ayan sabi ni Ma'am Bato or Sir Jolly Recto, nakasubok na po, ayun nakasubok na siya ng trading. So merong, paano ba magsimula ng trading pala? So para magsimula ng trading, ay wait. So eto pala yung tatlong uri ng trading na sinasabi ko kanina. Lang. So number 1 is forex trading. So ang forex trading, ito yung palitan ng, mga fiat currency ng bawat bansa. Halimbawa, US dollar to peso, yen to peso, GBP to peso. So ayan po yung trading 'no, ng forex, foreign exchange trading, palitan ng iba't ibang pera. 'No, 'di ba 'pag nag-iibang bansa tayo papapalit tayo ng pera, dun sa exchanger 'no, ibebenta nila yun ng mahal 'no, binebenta nila ng mahal para tumubo sila. So ayan yung, ginagawang negosyo ng mga bangko or mga exchanger na ang disadvantages lang nito 'no, na kung ito yung tini-trade natin na forex. Kasi dati 'pag magte-trade ka ng forex, pupunta ka sa mga bangko 'no, pero nga dahil ngayon digital age na tayo, sa cellphone na lang 'no, dina-download na yung mga broker. Ang disadvantages lang nito with stop loss 'no, 'pag sinabing stop loss, 'pag laging nahi-hit yung, stop loss mo, ibig sabihin niyan lagi kang natatalo, unti-unti nauubos yung iyong pera or nasusunog, nali-liquidate. And no trading on weekend. So ibig sabihin kapag weekend, stop din yung income 'no. Hindi siya, weekdays lang siya 'no. 'Pag weekend walang walang income 'no, stop yung income. So 'yan. Number 2 is stock trading. Now dito sa atin meron tayong Philippine Stock Exchange 'no, kung gusto mo mag-trade ng stocks. No dati yung kauna-unahang, stock trading pupunta ka dun sa trading floor ng Philippine Stock Exchange. Pero dahil nga ngayon may mga broker na sa cellphone na nada-download, puwedeng sa cellphone na lang 'no. Ang disadvantages lang nito is for long term siya and controlled ng mga major shareholders. So halimbawa 'no, bumili ka ng maliit ka na investor, bumili ka ng shares of stock ni Jollibee 'no, and sino ba yung CEO ng Jollibee? Si Tony Tan Caktiong 'no. Siya yung major shareholder din. Nagbenta siya ng malaking shares niya 'no, bagsak na agad yung presyo 'no, dahil maliit ka lang na investor affected ka 'no. Hindi mo siya mapapakinabangan agad 'no, good for 10 to 20 or 30 years 'no. Kung mas matagal mas maganda. So ganyan yung stock trading. So number 3 is crypto trading. So 'yan. Ano ba itong crypto 'no? Ano ba yung una niyong naiisip 'pag naririnig niyo yung salitang crypto 'no or cryptocurrency 'no? Simple lang 'no, yung cryptocurrency, 'di ba may currency, pera siya 'no? Pera siya na digital or nasa internet na mayroong value 'no, tumataas at bumababa din yung value. Ang kagandahan dito sa crypto trading, decentralized siya, meaning walang nagkokontrol sa kanya na central authority 'no, hindi katulad sa Bangko Sentral ng Pilipinas 'no, sila yung may control sa lahat ng pera natin. And blockchain technology, lahat ng transaction is naka-record and once na naka-record na 'yan, hindi mo na 'yan puwedeng baguhin, hindi mo 'yan maha-hack or, hindi mo na mabubura. So gano'n siya ka-secure. So now, maganda pala yung trading na 'yan sir, paano ba magsimula ng trading? Yung trading kasi isa career program or, kurso siya 'no. So para mag-enroll, dahil nga kurso siya, kailangan natin mag-enroll 'no. So magkano enrollment fee? Ito po yung babayaran mo. Enrollment fee pa lang 'yan. Nagre-range ng $1,500 to $3,000 no, or bayad ka muna ng
80 to 100K, no, para matuto ng trading, no. And ano yung mga pag-aaralan mo, no? Ito yung mga pag-aaralan mo. Trigger line, ito mga linya, double top, head and shoulder. Wait lang. Head and shoulder, walang ano, wait lang, hindi ako makapagsulat, eh. Ay, hindi nakikita. Nakikita ba yung pag nagsulat ako, nakikita niyo ba? Or hindi? Yes po, coach. Nakikita, coach? Yes po, nakikita Yan, po. thank you. So ayan, ito yung mga pag-aaralan mo, double top, head and shoulder, rising wedge, double bottom, inverted head and shoulder, falling wedge, no? Actually, yan talaga yung pinag-aaralan, no, sa trading. And ah dali, ayaw mag-next, And itong mga 'to, mga triangle or triangle of life, no? Ginagamit 'yan ng mga manual trader na strategy, no, symmetrical, para malaman mo, no, kung saan ka papasok ng entry, no? Kasi sa trading hindi ka diyan pasok ng pasok, na hindi 'to, katulad ng ano, kumbaga sa digmaan kailangan may strategy ka, no, kung saan ka papasok, saan ka aatake, no, gano'n 'tong trading, no? Hindi ito sugal na entryhan mo agad 'yan. No, kaya yung iba natatalo sila sa trading or nalulusaw yung pera nila, no? And then 'pag nalusaw sasabihin nila, "Ay, scam naman 'yan." Ah, may mga kausap ako gano'n, eh, nalusawan. "Ay, scam naman 'yan." 'No? Kasi pinasok lang nila ng pinasok, no, na hindi nila pinag-aaralan. And ito yung mga pag-aaralan mo, bullish pattern na ba and bearish reversal, no? Hindi lang 'yan, no? Gagamit ka pa ng mga mag-aaral ka nitong mga indicator, no, kung paano basahin 'yan. Kasi, let's say for example, tama yung technical analysis mo. May mga fundamental and ibang ibang bagay na nakakaapekto sa galaw ng market. Itong mga indicator na 'to, nakakatulong siya, no, kung saan, papunta yung market, saan ka mag-e-entry, oversold na ba, overbought na ba. So ito yung mga indicator, MACD, RSI, stochastic oscillator, no, ilan lang 'yan sa mga indicator, no. And kapag, pro trader ka or manual trader, ang ginagamit nila is more, 3 na indicator, no, para, ma-confirm, 'no, kung kailan sila papasok. No, hindi sila pumapasok sa digmaan na wala silang bala, 'no. So ayan yung ilan lang sa mga pag-aaralan mo. And then, ayan nakatapos ka na sa trading course, 'no, meron ka ng certificate. Eto na ngayon yung tunay na buhay. Ikaw na ngayon yung gagawa ng buy and sell. And sometimes, tayong mga tao, yung pinag-aralan natin, dahil may mga tao na short-term memory na yung mga pinag-aralan, wala na, hindi na agad nila maalala, 'no? Ano nga ba yun? Saan nga ba ako magba-buy? Saan nga ba ako magse-sell? Instead na buy low, sell high, ang nangyayari, buy high, sell low, 'no? Baka matalo pa ako, ibenta ko na lang kaysa maubos yung pera ko, 'no? Gano'n, eh. Kasi nga tao tayo, eh, ayan, oh, may mga emosyon tayo. But eto yung good news, 'no? So ito, dahil nga may mga emosyon tayo, 'no, kinakabahan tayo, ayan, kinakabahan tayo, nervousness, overconfidence, fear, 'no, greed, anxiety, and, minsan ayaw natin na pag-iiwanan tayo, fear of missing out, and nagda-doubt na minsan tayo, "Para sa'kin pa ba 'tong trading? Lipat na lang kaya ako sa ibang ano, mabilisang kitaan." Oh, gano'n, eh. So, ang good news ko sa inyo, 'no, hindi niyo na 'yan mararanasan. Sino dito gustong maranasan 'yan? Taas nga yung paa. Gusto niyo pa bang maranasan 'to o hindi na?
Siyempre hindi na 'no, kasi nga meron na ngayong way 'no, para mapabilis. Meron na ngayong AI 'no, ayan 'no, nasa robotic operation na tayo. Meron ng robot na kayang mag-buy and sell, kayang mag-technical analysis at, ah, kayang i-monitor yung market 'no, na walang tulugan 'no, na kahit na tayong mga tao kahit tulog tayo, sila yung nagtatrabaho para sa atin. So gusto niyo ba yon? Gusto niyo bang malaman 'no, kung ano yung, robot or AI na 'to na gagamitin natin? Ayan, naka-show presenter view mo coach. Paano ba i-minimize 'to? Ayan, naka-minimize na ba? Di ko alam, eh, kung naka-minimize na. Hindi ko sure kung ano, eh, dalawa kasi 'tong monitor na gamit ko. Medyo hindi ko pa kabisado kasing gamitin. Paki-chat nga diyan coach or paki-ano nga, Di pa naka-minimize, coach. paano ba i-minimize 'to? Hindi ko kasi kabisado 'to, eh. Itong katabi po ng ano, coach. Itong lapis ba 'to? Yung Okay. sikat ng dot. Try nyo nga po, coach. Balik ka coach sa sa original window ng slides mo. Naka-play mode ka coach. Yung nakikita namin yung isang kabilang side ng slides. Play mode, saan ba 'yun? Oo, naka-play mode ka. Bali, Wait, dalawa yung screen na nakikita namin ngayon. Yan. Tapos, balik ka ulit. Tapos share. share ko ulit. Ayan. Mag full view ka na. Shi-share pa ako o hindi na? Ano mo na lang, i-slide view mo na lang. Side view. Naka-presenter view ka kanina. Nakakita namin yung dual na monitor. Okay. Tanggalin ko na lang kaya isang monitor. Hindi ko Hindi, pa okay na yun. Kasi yung presenter mode, dapat yung isang screen sa'yo lang nakikita. Okay. Sige, di Ayan. bale Ano mo na tututulan. lang, coach. Slideshow mo na kasi pwede na. Kaso lumalabas pa rin 'no? Hindi. Okay Kita na pa ba? rin siya. Pero sige, go lang. Continue. I-ano ko na lang, tanggalin ko na lang 'tong ano, isang monitor. Ayan coach, okay na kaya? Yan, okey na coach? Yan, paki-ano nga, paki-type nga diyan Coach Carlos kung okay na. Wala pa po, coach. Ganun pa rin po. Try Walang nyo yung makita? isa. Wait lang, sound trip muna kayo. Wait lang. Di ko I-slideshow mo, coach. Ibalik mo dun sa itong arrow sa baba. PC only ko na lang siguro. I-play mo muna. Tapos right click ka, hide mo yung presenter view. Wait lang. Balik ka sa full screen mo. Tama na yung kanina. I-hide mo lang right click. Ayan, Ayan po. Ayan, okay na ba? okay na. Yan, okay na. Yes Yan, po. sige. Tanggalin ko na lang Continue, 'to isa. coach. So ayan, dahil nga nasa age of robotic operation na tayo ngayon, meron ng AI 'no, na puwedeng, magtrabaho sa'tin or kayang mag-monitor ng market 'no, na kahit, tulog tayo 'no, puwede tayong, kumita 'no. Puwede tayong kumita habang natutulog tayo. Gusto niyo ba 'yun? Kayang mag-monitor ng market and kayang mag-buy and sell 'no, kasi kung tayo pa yung gagawa ng buy and sell, eh, marami tayong ginagawa 'no, may trabaho tayo, nag-aalaga tayo ng bata. Mahirap 'no? And kaya niyang mag-trade ng 24/7.
So ako ito yung nagustuhan ko talaga dito, no? Kasi busy ako eh, no? Ang trabaho ko ngayon, full-time dad ako eh. 24 hours ako nagbabantay ng anak ko. So, ayan. So, ngayon, we are a community of people that believe the success is built in a smart way. No? Hindi na ngayon work hard eh, no? 'Di ba sabi nila, ah, 'di ba, work hard ka, no? Sa trabaho mo, work harder ka, no? Tapos yung katrabaho mo tamad. Pareho lang naman kayo ng sinasahod. Ngayon, meron ng paraan, no, na work smart, no? So, work smart na tayo ngayon, no? So, our market, no, is cryptocurrency. So, bakit cryptocurrency? Kasi volatile siya, no? Magalaw, ibig sabihin, dyan sa paggalaw, dyan tayo kumikita. And, hindi po tayo dito nag-o-offer ng ICO, no? ICO, pag sinabing ICO, no, meron kaming ibebenta sa inyo na coin na ito yung bilhin mo, tataas yung value nito, mahihigitan nito yung Bitcoin, no? Hindi po, no? Hindi tayo nag-o-offer ng ICO. Hindi rin tayo nag-o-offer ng mining, no, na sige, mag-tap ka nito or magmina ka nito, magkakaroon ng value 'yan, no? Or bibigyan ka ng certain percentage na profit, no? Di tayo nag-o-offer ng mining, no? Kasi ayan na yung lumang paraan. No, although may mga kumikita diyan sa panahon natin ngayon, no, sa kakatap, no, ano sila ng oras. No, hindi rin tayo nagpapa-trade, no, or magbibigay ng investment na pera sa atin at tayo yung magte-trade, no, ng investment na pera and bibigyan natin ng porsyento yung nagpa-trade, no? Kasi tayo po mismo yung magte-trade, no? Tayo po yung may control, no, sa pera natin. Tayo yung magte-trading, no? So, paano yun, coach? Wala akong alam sa trading, no? Huwag po kayo mag-alala kasi iga-guide po namin kayo sa step by step, no? So, ito yung market natin, cryptocurrency, no? Trading po tayo, no? Pag-usapan muna natin kung paano tayo nag-come up sa cryptocurrency, no? Kasi yung iba wala pa silang idea. So, wait lang. So, yan. So, ito yung evolution ng pera, no? So, dati kasi ang ginagamit natin na sistema is barter system. Palitan ng mga produkto. Kung may manok ka na ipalit mo sa bigas, hanggang sa nagkaroon ng gold, no, gold na yung naging standard. Na pag may gold ka, mayaman ka, no? Makakabili ka ng property, mga lupain, no? Pero mabigat tong gold at mahirap siyang hatiin, no? So, kaya nagkaroon ng metal coins, no? Yun nga lang, yung mga metal coins na to na gold, no? Yung mga unang panahon, no? Panahon nila Kristo, no? Binabawasan siya, no? Ibig sabihin, kung gold yan, no? Binabawasan, no? Para ah tumitiktik yung mga tao diyan sa gold kasi gold nga yan, no? May malaki yung value niya, no, noong unang panahon, no? And pag marami ka rin nito, sobrang hirap na dalhin, no? Kaya nagkaroon tayo ng paper money, no? Nung nagkaroon tayo ng gobyerno, no? Sila yung nag-create nitong paper money na back up by gold. No, ibig sabihin, hindi pwedeng mag-print ng maraming pera na hindi naka-back up sa gold. Hanggang sa noong 1971, tinanggal ni President Nixon na hindi na naka-back up by gold itong paper money, no? Bakit? Kasi ang ginawang reserve currency is US dollar, no? US dollar. Ibig sabihin, kapag bumagsak lahat ng pera natin, peso, ng yen, no? Ang kakailanganin natin is US dollar kasi reserve currency na siya, no? Kaya nagpi-print na sila ng marami niyan, no? And instead na pag marami ka na kasing pera, no? Sobrang hirap din nitong itago. Sobrang hirap niya ah, tawag dito. Mahirap siyang itago, no? Kasi yung mga mayayaman, no? Instead na ilagay nila 'yan sa bangko, no? Meron ako napanood na documentary. Binuburo niya yung pera niya. Kasi galing sa illegal eh, no?
And ayaw nilang, nilolonder nila yan. Kinakalat nila sa iba't ibang bansa. So kaya nagkaroon ng plastic cards, no? Na instead na ah, gumamit ka ng pera, ilagay mo na lang sa bangko, yung iba mong pera, minarket nila tong mga credit card at debit card. No? Na kahit wala kang pera, pwede ka nang pag-shopping, no? Na debit card or credit card lang. No? Dati, nung unang lumabas to, natatakot tayo na gamitin siya kasi baka mawala yung laman, manakaw, no? Tama po, no? And nung pandemic, dito na uso yung electronic money. No, kahit palengke, tatanggap sila ng GCash, Maya, or other e-wallet, no? Kasi dito nga daw sa pera, diyan kumakalat yung sakit na COVID. And then, eto na kasi yung future na pera natin. Or ito na yung ginagamit, no? Sa susunod na panahon, cryptocurrency, no? Pag sinabing cryptocurrency, digital na pera, no? Parang electronic money din 'yan, no? Na yung pera mo ilalagay mo lang ah, sa cellphone or sa wallet, no? Sa e-wallet, no? May mga ginagamit na e-wallets. So, proceed tayo, no? So, now kung ito pala yung gagamitin na pera sa future, dapat ito pala yung iniimpok natin. No? Paano tayo mag-iimpok, no? Paano tayo nag-come up sa Bitcoin, no? Bakit Bitcoin at cryptocurrency, no? Kasi po limited lang yung supply niya, no? Ayan si Gollum. 21 million lang po ang merong Bitcoin, no, sa mundo. Na kung hahatiin natin siya sa 8 billion is kukulangin, no? Tama, no? Kaya yan talaga yung precious, no, na ang tawag nga dito is digital gold, no, na pinag-aagawan. Dahil 21 million lang yung supply. Oh. Kumbaga sa isang species ng animals, rare species to, no? Ibig sabihin, bihira or mahalaga talaga siya. Oh. Or kung, di ba, yung may rare species na binibenta, mahal siya, no? So, ganun din tong Bitcoin, no? 21 million lang kasi yung total supply niya. And paano ba siya, bakit ba tumataas yung value niya, no? Dito sa Bitcoin, merong tinatawag na halving, no? Every 4 years, nagkakaroon ng halving and uh, umuunti, no? Nang umuunti yung nakukuhang reward, no? Para magkaroon ka kasi ng Bitcoin nung nung 2009, kailangan mo siyang minahin, no? Gamit yung mga powerful na computers. No? And then, pag namina mo siya, no? Hindi literal na mina, magsosolve ka ng mga mathematical equations. And then, nung 2009, ang makukuha mong reward is 50 Bitcoin. Papansin nyo, every 4 years, paunti ng paunti. Ibig sabihin, pahirap ng pahirap siyang minahin or nagkakaroon ng scarcity. No, yung tao gusto nila magkaroon ng Bitcoin. No, hanggang sa ang pinaka-last na total last year na pinakahuling taon na mamimina to na lahat yung 21 million is 2140. So, wala na tayo niyan sa panahon na yan. Pero, ito yung magandang balita, no, na kahit wala na tayo niyan, yung maiiwan natin na pamilya, na yung anak natin, yung apo natin, maipapamana natin to, no, nakapag-accumulate tayo ng Bitcoin. Kasi nga, tumataas yung value niya. So, ito yung galing to kanina, no, sa coin market cap, no? So, ang total na circulating supply ng Bitcoin ngayon is 19.7 million na ang circulating supply. Ibig sabihin nito, meron nang nagmamay-ari ng 19.7 million. Ang pinaghahati-hatian na lang natin is 1.3 million, no? So, yung market cap ng Bitcoin, no, kung makikita nyo dyan, 1.3 trillion US dollar.
Grabe yan, sobrang laking pera niyan, no? And yung trading volume na pumasok sa kanya kanina is $25 billion. Ganyan po kalaki, no? Mas malaki pa po yan sa trading volume ng mga bangko, no? So now, kung magandang i-accumulate to kasi tumataas yung value niya, ano yung paraan, no, para makapag-accumulate or ano yung pwede nating gawin para ma-prepare tayo sa future, no? Sabi diyan, no, what to do next to prepare for the future. Ano yung gagawin natin, no? So kailangan natin mag-accumulate or mag-generate ng Bitcoin or other cryptocurrency. Ito kasing nakikita nyo dyan, yung iba, yung Ethereum, Tether, BNB, mga alternative coin na yan, no? Na dahil nga limited yung supply, no? Pwede tayo dito maglagay din or pwede natin yan i-accumulate din yung ibang cryptocurrency. Ang cryptocurrency na kasi sa market ngayon is almost 20,000 na lahat. At lahat yan may value. So now, kailangan natin mag-generate sa papaanong paraan, no? Merong dalawang paraan, no, para mag-generate tayo. So number one is automated trading. Pag sinabing automated, no, magpapa-automate tayo ng trade gamit ang AI. And subscription business, yung pangalawa. So unahin muna natin i-tackle yung automated trading, no? Ano ba yung automated trading? So now, welcome, no? This is the new generation of trader. So gagamit tayo ng AI which is Royal Q. So ano ba itong Royal Q? So si Royal Q, no, isa siyang software application, no, na nada-download sa ating mga cellphone. Pwede siyang ma-download sa Google Play and sa App Store. So Royal Q is a super intelligent app that executes automized operation and monitored in real time through algorithms of big data, adjusting itself by market conditions in real time. So meaning, no, application siya na kayang mag-execute ng trading ng buy and sell. No, gamit yung mga mathematical and statistical model, no, na kung tayo kasi, no, hindi natin agad ma-analyze yung market, no. Kung tumaas, hindi agad natin mako-compute yan. Pero yung AI, no, quantum computing yung gamit dito. Milliseconds, kaya niyang i-compute kung ilang percentage. No, tayo, mahihirapan tayo, no, milliseconds. Baka nag-iisip ka pa nun, no? Pero yung AI, kaya niyang gawin. So now, we keep you keep all your portfolio in your exchange, no? Wala dito kay Royal Q, no? Nasa mga exchange wallet. And yung permission lang na nilalagay natin is mag-execute ng buy and sell ng order ng margin calls through a secure API. So mamaya matatakel natin 'yan. No, therefore your asset can be withdrawn immediately. Ibig sabihin tayo yung may control, no? Hindi na kailangan mag-request ka ng payout dito, no? Wala pong ganun dito, no, kay Royal Q. No, tayo yung anytime, anywhere, pwede kang mag-withdraw, no? Kung kailan mo gustuhin, no? Bahala ka. So, ganun siya kaganda. So, proceed tayo. Ngayon, how to subscribe or how to become Royal Q VIP member or subscriber. So, download mo to sa App Store or Play Store. Libre lang po yan, no? 100%. No? Para ma-avail natin yung service niya, kailangan lang natin i-hire siya ng $120. No? Mura ba to o mahal? Sige nga. Mura ba to sa inyo o mahal? No? Mura na to, no? Kasi para ka lang nag-subscribe sa Netflix na nagbayad ka ng 500 pesos per month. No, may iba nga akong alam na subscription monthly pero $100, no? Sobrang mahal, no? Ito 120 mo, good for 1 year na, no? Sa loob ng isang taon, nabawi mo na tong $120 mo. No, kung hindi mo 'yan mabawi, I assure you, no, mababawi mo 'yan, no? So ayan, and performance fee,
babayad lang tayo ng 20%, no? Every time na nagpo-profit, ibabawas lang yung 20%. So, 3 simple steps, no? Siyempre, kunin mo yung link, no, sa tao na nag-invite sa'yo. Kung gusto mo nang simulan tong Royal Q, gusto mo nang magpa-trade. So, kunin mo yung link ng tao na nag-invite sa'yo. I-download mo yung app, mag-register ka doon. And kung ready na yung pang-activate mo, activate your VIP account. So, ayan yung 3 simple steps. Now, subscriber ka na, saan ba nagtitrade si Royal Q? No? Saan siya nagtitrade, no? Dito po sa mga legit na exchange, no? Yung mga legit na exchange na to is para tong bangko. No, kung yung pera natin nilalagay natin sa bangko, dito dahil nga nasa crypto tayo, dito po natin nilalagay sa mga bangko na to ng crypto, no? Katulad ni Bybit, OKX, HTX, Qcoin, MEX, no? Kraken, Indodax. So, kinokonekta natin siya para makapag-trade tong robot. Kinokonekta natin siya dyan para makapag-trade yung robot through API management. Pag sinabing API management, ayan yung parang pinakatulay, no? Para mag-trade yung robot dito. Mabasa niya yung mga data na nasa loob ng exchange na yan. So, ayan, malinaw tayo dyan, ha? So, paki-type 1 nga kung may mga nakikinig pa. Hindi ko alam kung mas malakas yung kanta o yung boses ko, eh. Yan. Meron tayong 24 na participants. Ayun. Thank you so much sa mga pa-participate. Yan. Thank you so much. Yes, coach, malinaw 'yon. Pasensya na kasi may birthday yan dun sa kabila. Maingay. So sana mamaya tumigil na, no, para makapag Q&A pa tayo. So proceed tayo, no? So now, subscriber ka na, meron ka ng exchange din na gamit, no? Dito sa exchange, no, kailangan mong mag-verify ng identity diyan. Bawal po dito ang mga scammer, no, sa mga exchange na 'to. Pag nang-scam ka diyan, maho-hold yung asset mo, mapi-freeze. No, bawal po diyan mang-scam, no, sa loob ng exchange. So proceed tayo. So magkano yung kailangan na simulan, no? Ito yung suggested namin na pwede nating simulan, no? Na starting, no? Kailangan lang natin na yan, nakapag-subscribe na tayo, 120. Maglalagay lang tayo ng advance gas, no? Para saan tong advance gas, no? Every time na nagpo-profit ka sa trading, binabawas na dito sa advance gas yung 20%, no? Na commission ni Royal Q, no? Para saan yun? Ginagamit po yun para sa pag-maintenance ng application. No? Sobrang baba lang yan, no? And suggested initial funds, no? Trading funds, $100, no? Pero hindi ka limited dito, no? Kung may mas malaki kang trading funds, mas maganda, no? Kasi mas marami yung mabibili ng malaking trading capital compared dito sa maliit, no? Pero kung wala, pwede tong starting lang. So, and $1 na transfer fee lang from exchange to Royal Q, no, para makapag-activate. Now, ang mahal naman pala niyan, sir. Wala pa kasi ako niyan. Meron lang ako 120 lang. Yes, ako po dito nagsimula lang sa 120. Robot lang kasi wala naman ako agad na pang trading capital, eh. No, ito lang yung kaya kong gawan ng paraan, eh. So, pero nung nakapag-subscribe ako, trinabaho ko 'to, no. Inaral ko, nag-build ako ng community hanggang sa nagkaroon ako ng community, nagkaroon ako ng trading capital. So now, paano nagte-trade yung robot? Kasi yan yung itatanong, ano yung strategy niyan? Kasi dapat pag nagte-trade, merong strategy, tama? So ano yung ginagamit na strategy, no? Ito yung registration natin. Tayo po ay naka-register sa California Secretary of State, Royal Quantify Investment Management. Pero
wala tayong nilalagay na investment dito kay Royal Q, no? Wala siyang secondary license para kumalap na investment, no? Pag may nag-aalok sa inyo ng Royal Q tapos magbibigay ng guaranteed na profit, scam po yun, no? Dito wala tayong pinapangako na guaranteed na profit. So ano ba yung advantage ng ito yung quantitative trading strategy na gamit ni Royal Q. Ano yung advantage niya, no? Quantitative trading utilizes mathematical function and automated trading models to make trading decision, no? Walang emotion mag-trade tong robot, no? In this type of trading, back-tested data are applied to various scenarios to help identify opportunities. Meaning, binabacktest niya yung data, no? Tinitingnan niya yung past data and doon siya gumagawa ng doon niya ina-identify, no, kung magandang mag-entry or pumasok or mag-trade. Kasi tinitingnan niya yung algorithm ng past data. So, ano pa? The advantages of quantitative trading is it allows for optimal use of available data and eliminates the emotional decision making. Pag tayo kasi nagtitrade, no, based on emotion tayo. Minsan, pag emotional tayo, nagkakamali tayo ng desisyon. Tama, no? And high frequency trading, no? Kaya niyang mag-trade milliseconds. Kaya niyang gumawa ng buy low sell high. No, na kung tayo pa yung gagawa nun, mahirap, no? Baka pag pindot mo pa lang, bumaba na agad or tumaas na agad yung market, no? Imbis na magbabay ka, sell na dapat pala, no? Itong Royal Q, kaya niyang mag-trade ng milliseconds. Kaya niyang bumili sa pinakamababa and ibenta niya sa pinakamataas. So now, ano ba yung objectives ng ating robot? Siyempre, yung objective niya is to make profits for us. Magkano yung potential, no? Merong nagtatanong, no? Magkano yung per day, no? Hindi dito guaranteed yung per day, no? Wala ditong guaranteed kasi trading nga ito. Live market yung tinitrade ng robot. No, pag may nag-alok na trading, may guaranteed na profit, scam po 'yun, no? Na dito potential lang. Yung potential is 0.5% to 5% or more depending on the volatility. Ano yung ibig sabihin ng depending on volatility? Kasi tumataas bumababa yung market eh. Walang nakaka-predict niyan kung ilang percent yung itataas, ilang percent yung ibababa. Walang nakaka-predict niyan, no? Kasi live market 'yan eh. So, ang kagandahan dito kay Royal Q, kaya niyang mag-profit dito sa uptrend, kaya niyang mag-profit dito sa sideway, kaya niyang mag-profit dito sa downtrend. So, ganyang kaganda. And kung i-compare natin yung trading ng manual sa bot, syempre sa manual, kailangan mo mag-technical analysis. Pataas na ba yung market? Pababa ba? And tama yung technical analysis mo, pero may mga fundamentals or mga balita na nakakaapekto sa galaw ng market. And may emotion tayo. Pag emotion yung pinairal mo sa trading, matatalo ka. No, yung iba natalo, no? Babawi ako. Tataya ako to lahat para malaki yung kamig, no? Ganun eh. Parang nagiging sugal. Kagandahan dito sa bot, live data, walang emosyon, quantitative trading parameters. So ayan, medyo tumahimik na yung ano. Mga nagbibideo okay, anong oras na? Alas 10 na. So malapit na tayo, no? Ano na lang to, 30 minutes and 3 days. So joke lang po, no? So ayan, malapit na tayo. Proceed tayo, no? Gising pa ba tayo? Type 2 nga po. Ang subscription po ba na 120 USD sa bot, 1 year lang po ba yan, sir? Yes, 1 year po. Pero sa loob ng 1 year, nabawi mo na yan yung 120. No, mamaya may strategy tayo kung paano mo mababawi yung 120 na yan. No, na
Hindi mo kailangan maghintay ng isang taon, no? Ako po, nabawi ko yung 120 sa loob lang ng isang linggo. Mamaya tuturo ko sa inyo kung paano. Next tayo. So, paano mag-trade yung robot kapag pataas yung market? No, ito yung naka-set up na default setup sa robot, no. Ang first buy-in amount niya, halimbawa nag-subscribe ka, first buy-in amount niyan is $15 or 15 USDT. And meron tayong dalawang mode, no. Dito nakalagay one shot mode. So, sa loob ng Royal Queue, ito yung mga makikita mo. Makikita mo diyan yung mga trading pairs, no. BTC USDT, Ethereum USDT, no. Kung mapapansin nyo diyan, makikita nyo kung ilan yung negative, no? Yung crypto kasi magalaw, no? Crypto market. Pwede yang magtumaas ng 32%, no? Katulad niyan, no? Bake USDT. 32%. Pwede rin yan bumaba ng negative 17 or mas malalim pa. Negative 17, negative 50, negative 75. Mas malalim pa. Ganyan kagalaw, yung volatility ng market sa crypto market. Now, paano mo matitake advantage yan gamit ng Royal Group? So, halimbawa, no, dito ang iti-testing natin na i-trade itong negative, no, kasi may itong negative 17, no, itong Dodge USDT, kasi may tendency to na tumaas, no, tumaas na siya. So, halimbawa, no, diyan tayo nag-start ng trading. Start rate natin 0.0%. Ito yung behavior, no, kapag pataas yung market. At ito yung naka-default na setup sa kanya. For example, no, tumaas ng 1.3% yung market. Magti-trigger po 'yan, no? Magti-trigger siya para saan? Anytime naka-standby yan na magbenta. So kailan siya magbebenta? Kapag nag-drop ng 0.3% yung market, may take profit ka diyan na 1%. Now, paano coach kung mas mataas pa diyan? 1% lang ba yung kayang kunin niyan or kayang i-take profit? Ayun yung tanong eh, di ba? Tama. Now, paano kung mas tumaas pa diyan, no? Instead na nag-drop, hindi siya nag-drop. Tumaas pa siya ng 10%, no? Halimbawa, let's say for example, no, assuming ito na yung pinakamataas, 10%. Naka-standby uli siya diyan, anytime pwede siyang magbenta. Kailan siya magbebenta? Kapag nag-drop ng 0.3%, meron kang malinis na 9.7%. 9.7% ng alin? Ng first buy-in amount, no? Kunin mo yung 9.7% nitong $15, no, or kung ilan yung nakataya sa'yo or ilan yung naka-position. So, dito lang tayo kukuha na, no? Hindi ito, kung magkano yung, halimbawa, $100 yung nilagay mo, itataya mo agad lahat yan, no? Hindi ganun mag-trade yung robot, no? Kinukuha niya lang muna yung 10% or 15% nung trading capital mo or trading funds. Now, naka one shot mode diyan, may dalawa tayo kasing mode. Pag sinabing one shot mode, no, dito kung nagbenta na siya diyan. So, nagbenta na siya dito dahil naka one shot mode diyan. Titigil na ngayon. Magi-stop na yung trading ng robot mo. Set up ka na naman ulit sa ibang trading pair. Ngayon, meron kasing isang setup na isang mode, no, which is cycle mode, no, na ayoko kasi setup pa kasi busy nga ako eh. Merong isang mode, no, na cycle mode na tinatawag. No, kung nag-sell ka diyan, hahanap uli siya ngayon, no, kung saan ulit siya mag-e-entry. No, dito siya mag-e-entry kapag tumaas ng 0.5% yung market. Bibili ulit siya diyan. Now, tumaas ulit ng 1.3%, mati-trigger na naman na magbenta. No, pag nag-drop ng 0.3, meron ka ulit na malinis na 1% na profit. Hahanap na naman siya ngayon kung saan siya ulit bibili, no? Kasi cycle mode niya eh. Paulit-ulit niyang gagawin 'yan. Dito ulit siya bibili pag tumaas ng 0.5%. And tumaas ng 15% yung market kasi nangyayari 'yan eh.
paano kung 1,000 yung nakataya sa'yo or nakaposisyon? $1,000. Magkano yung 15% nun? Kumita ka ng malinis na $150, no? Sa isang bentahan lang ng robot, no? Kung malaki yung nakaposisyon. Nangyayari po kasi yan, eh. Doon lang tayo kukuha, no, kung magkano yung naka-position amount. Ang iba kasi iniisip nila kung magkano yung nilagay nila, doon na agad lahat kukunin, no. Hindi po yan itataya agad or iti-trade agad lahat ng robot. No, malinaw po tayo dito, no. Doon lang tayo kukuha ng percentage. Nangyayari itong pagtaas, no. Kung makikita nyo dito, 34% to yung tinaas nitong isa. So ito 15%. Halimbawa, ang nakataya sa'yo, $1,000, no? Kung naabutan mo 'tong nagsimula ka ng 0.0% dito sa bake, computein mo yung 32% ng $1,000. Kasi nangyayari yan sa market, eh. May mga tinatawag tayo na may whales na pumapasok na bumibili sila ng marami kaya nagpa-pump, no, yung market. No, katulad niyan. So now, ayan yung behavior niya kapag pataas yung market. Paano naman kung pababa, coach, yung market? Paano siya magpo-profit, no? Ito yung maganda dito sa robot, no? Meron tayong tinatawag kasi dito na drop margin call 7 times. So ano yan, coach? Yung drop margin call 7 times na yan, no? Ang tawag dito sa mga manual trader, no? Ang pinaka term nila is diligan mo, no? Pag bumababa, diligan mo ng diligan. So paano yung diligan na yan? So halimbawa, no? Assuming na dito ka uli nag-start sa 0.0%. Instead na tumaas yung market, nag-drop doon sa first call, no? Ito yung siniset natin kasi na margin call, no? Pagpababa, bibili siya. Na nag-drop ng, hindi siya tumaas ng 1.3%, nag-drop ng 3.5%. Ilang beses siya bibili? Dalawa, no? Kasi nagdidilig nga, eh. Dalawang beses ng alin? Ng $15. So magpo-posisyon siya diyan ng $30, no? Yung negative 3.5 dahil na diniligan mo or na-cover yung loss mo, ang return rate mo negative 1 na lang. So yung naka-position sa'yo is 45 na. No, yung first buy-in plus etong 30, 45 na yung naka-position sa'yo. So pag nag-trigger yan, tumaas ng 1.3% yung market, ang kukunin mo dyan na percentage, 1% nitong 45. Magkano yung 1% niyan? 0.45%. Worst case scenario, hindi tumaas yung market ng kahit 1.3%. Lalo pa siyang bumaba ng negative 4, no? Nagdi-dip kasi minsan yung market, eh. Lalo pa siyang bumaba ng negative 4. No? Bibili uli siya ng 4 na beses ng $15. Puposisyon siya dyan ng $60. Na-cover na naman yung negative mo, negative 1 na lang ulit. And ang nakaposisyon na sa'yo is 105 na. So pag nag-take profit siya ng 1%, 1% ng 105, meron kang 1.05%, $1.05. Worst case pa din, bumaba na naman. Bibili naman siya dyan ng 8 beses, 120, na-cover uli yung loss mo. Ang nakaposisyon na sa'yo is 225. Pag nag-profit ka ng 1% ng 225, meron kang malinis na $2.25. Now, ito yung logic dito, guys, oh. Computein nyo tong negative. Computein nyo tong negative 3, negative 4, negative 12. Negative 4.5. So, mga nasa negative 12 yan. Pag kinumpute mo. Now, hindi mo hihintayin na tumaas yung market ng positive 12. Na ang lagi mo lang hinihintay, dahil nga na-cover yung loss mo, ang lagi mo lang hinihintay, 2.3% para mag-profit ka. Ito yung maganda dyan sa robot. Hindi mo kailangan maghintay ng 12%. Laging 2.3% lang. No? Ayan yung maganda dito. So, maliwanag to, no? So, nasa third call pa lang tayo, no? Worst case scenario, hindi pa rin.
bumaba pa rin. -3. Puposisyon uli siya dyan ng 16 times. Maglalagay siya ng 240. Na-cover ulit. So, ang nakaposisyon na sa'yo, 400. No? Pag nag-profit tong 465 mo, meron kang $4.66. Worst case pa din, no? Nagamit tong pip call. Dahil hindi pa rin tumaas ng 2.3%, nagamit tong pip call. Nagposisyon siya ng 32. Wait nga. Yan, 32 times ng $15. Nagposisyon siya ng 480. Na-cover uli yung loss, 945 na ang nakaposisyon sa'yo. And then, pag nag-take profit ka dyan ng 1% ng 945, meron kang malinis na $9.45. Worst case pa din, wala pa rin. Nagdidip talaga, no? Ayan. Ayan, i-proceed na natin to. Ayan, hanggang nagamit yung 7 call. Now, nagamit na lahat, no? Pag nag-profit ka dito sa pang 7 call, meron kang 38.25 na take profit. Now, kung mapapansin nyo, ang laki ng trading capital niyan. Paano yan, coach? Wala naman akong ganyang kalaki na trading capital, no? Meron lang ako $100. Huwag po kayo mag-alala, no? Etong mga to, nai-edit yan. Pwede natin baguhin yan na i-allocate lang natin sa trading capital mo na $100. No? Pero, ang pinapakita ko lang dito, kasi ito yung naka-default na setup, no? Na kapag ganyan yung trading capital mo, araw-araw ka may take profit. No? Kasi gumagalaw yung market eh. Araw-araw. Kumbaga, yung may malaking trading capital dito is lamang, no? Kasi natitake advantage niya yung pagbaba ng market. No? Kung kukumputin mo yan, etong negative niyan, -47 yan, no? Kung may malaki kang trading capital, hindi mo na kailangan maghintay ng positive na 47% yung market para mag-take profit ka. No? Kasi natitake advantage niya kasi dinidiligan nga, oh. Dinidiligan lagi every time na bumababa. Nagpo-posisyon yung robot ng malaki. So maliwanag tayo dito kasi may mga minimum lang, no? Bakit tumigil yung robot, no? So sine-set up kasi natin yan ng 7 times. Now, pag diyan naglalaro yung market, may take profit ka. No, kung ito na yung last na call mo, ito na yung pang 7, and then bumaba dyan yung market. Sir, bakit tumigil yung robot? No, may ganun eh. No, hindi na kasi doon sa margin naglalaro, no? Ang sasabihin nila, bakit tumigil yung robot, no? Now, ina-aware ko na kayo, no, na hindi po tumitigil yan, no? Naghihintay lang yan ng tamang pagkakataon na kung kailan siya makakakita ng 1% para makapag-take profit. So, maliwanag to So, paki-type 3 nga kung nauunawaan. Pwede po ba mag-guide sa setup hanggat di pa nauunawaan? Yes. No, magpa-guide po tayo sa mga tao na nag-invite sa atin, no, yung mga counselor natin. Alam nila yan kung paano i-set up, no. Bilang bago na wala pa tayong alam, magpa-guide po muna tayo. Now, pwede ka kasing makapag-create ng sarili mong strategy dito, no, kung paano ka gagawa ng sarili mong trading strategy, no. Magkakaiba po kasi tayo ng strategy dito. Ang kagandahan lang dahil nga AI na, hindi ka na mahihirapan and may community na tayo na magga-guide, no, sa setup, no? Hindi na tayo yung magta-trial and error pa. Ayan yung kagandahan ng may community. So, maliwanag tayo doon, So, proceed tayo. So, ganyan, no, pagpababa, no? Pag na-discuss ko na yung pagpataas, ano yung behavior niya, and ito, pagpababa yung market. Sino na yung mga nag-profit dyan sa trading? Baka naman kwentong barbero ka lang, sir. Wala naman palang nag-profit dyan sa trading, no? Ito po yung mga nag-profit, Pansinin nyo to.
$299, $776, $941, $122, $591, $375. No, bakit ganyang kalaki, no? Halimbawa, 1% lang yan na take profit. Ibig sabihin, may malaking trading capital yan, no? Kunwari, 1% lang yan ng take profit niya. May malaking trading capital yan, no? Ito lang kasi yung kaya nating kontrolin, no? Yung trading capital. Yes, tama po, Sir Edward. Walang talo kasi buy low sell high and kaya niyang i-hold, no? Maghihintay siya ng tamang pagkakataon para ibenta. No, ayan yung pinaka nagustuhan ko dito sa robot na to, no? Na emosyon mo lang yung susubukin na kung gaano ka patience, no? Patience is a virtue dito sa trading, no? Na kung yung robot hindi siya naiinip kasi naghihintay siya ng tamang pagkakataon, dapat ikaw din na may-ari ka ng robot, hindi ka rin naiinip, no? So, ayun po yung dapat maunawaan natin. So, ito naman, no? Capital niya $100, no? Halimbawa, ito yung sisimulan natin. Ito lang yung kaya natin, eh. Ito yung naging potential niya, 0.75, 1.61, 3.87, 7.6. Dollars po yan, hindi yan peso. So, ayan yung pwedeng maging minimum na potential, no? Pero hindi ibig sabihin nito na pag pumasok ka na ganito, $100, eto na agad din yung kikitain mo, no? Depende kasi yan sa marami tayong pwedeng i-consider, no? Depende sa trading pair na pinapa-trade, depende sa time of entry mo, no? Baka yung time of entry mo pababa, nagdi-dip yung market. Siyempre, hindi ka pa magpo-profit nun kasi hinuhold muna yan ng robot. Okay? No, kung minimum ka lang, kailangan mo maghintay. So, maliwanag po tayo doon, ha? And ito, 120, 112, 116, 127, 140, 68. Iba-iba, no? Walang fix na kitaan sa trading. No, iba-iba bawat araw. Iba-iba rin, no? Wag natin ikukumpara na bakit mas malaki yung sa'yo, no? Eh, hindi naman tayo magkakapareho ng pinapa-trade na crypto pair, no? Malay mo, ano siya, Bitcoin, no? Yung pinapa-trade niya, pababa, no? Or may mga ano kasi tinatawag na altcoin na hindi sumasabay sa galaw ng Bitcoin, no? Pag pababa yung Bitcoin, yung ibang altcoin pataas naman siya, no? Puwedeng gano'n, no? Depende sa cryptocurrency, no, na pinapa-trade, no? Kaya pag-aralan din natin yung mga white paper ng mga cryptocurrency. So, ayan, maliwanag tayo diyan. So, proceed tayo, no? So, ayan, malapit na tayong matapos. So, eto pa, bago lang 'yan, no? $70, 81, 65, 57, 20, no? Iba-iba, no? Nitong ano lang, sariwa 'to, nung ano lang, July 3. So, next, eto meron siyang malaking, tingnan natin kung magkano yung naging profit niya, no? Sa loob ng 6 days na trading. Na nung time na 'to, no, pandemic 'to, no, yung iba nawalan ng pagkakakitaan. Pero ito, $2,340 or 117 peso, 66,000, 45, 67,000, 139. Sa loob ng 6 na araw, kumita siya sa trading ng 489,000 or kalahating milyon. Anong negosyo kaya yung sa loob ng 6 na araw kikita ka ng ganito kalaki? Magkano yung trading capital nito? 2 to 3 million. No, pero kagandahan dito, no, yung profit mo na yung profit mo na 'to na kalahating milyon, no, almost ano 'to, 25%, sabihin na natin 25% yung kinita sa loob lang ng 6 days, no? And eto mailalabas mo 'yan anytime mo nagustuhin at yung capital mo mailalabas mo rin. No, let's say for example, no, meron kang 2 million ngayon, ano kaya yung negosyo na naisip mo? No, kung traditional business ang sisimulan mo ngayon, no, yung 2 million mo wala na. Kasi magiging business permit na 'yan, magiging puwesto na 'yan,
magiging yung mga tables, no, kung traditional na business, no, magiging tables, rep, wala na, no. Pero dito yung 2 million niya or 3 million buo pa plus nag-profit pa siya na itong lahat ng 'to mailalabas niya anytime niya nagustuhin. Gano'n kaganda ang trading nitong robot, no. Pero hindi naman tayo biniyayaan lahat na magkaroon ng ganito kalaking capital, no. Merong strategy, no, mamaya na yung ilalagay mo na trading capital hindi na manggagaling sa bulsa mo, no. Hindi mo na kailangan magbenta ng kalabaw, ng sasakyan, ng house and lot, no, para ilagay lang sa trading, no. Merong strategy dito sa community na ituturo namin sa inyo na kung saan yung ilalagay niyo na trading capital is hindi na galing sa bulsa ninyo. No, so ayan, kung nagustuhan niyo 'tong trading pa lang, type type 5 nga kung nagustuhan niyo yung trading pa lang ni Royal Q na walang loss, no? Grabe. So eto na yung track record ni Royal Q. Yan, thank you so much sa mga nagpa-participate, no? Ito yung track records ng Royal Q, no? Meron na siyang $159 na sa trading profit pa lang. Sa loob lang ng 3 taon niyan, no? Kasi March 2021 lang siya ni-launch globally. And 2 million na yung user. Nasa 200 plus na countries. Proven and tested na, no? Never on leave, no? Hindi nagli-leave, hindi nagkakasakit, hindi kailangan kumain, no? Hindi nagsi-CR, hindi natutulog, no? Pag tulog tayo, siya yung nagbibigay sa atin ng profit. Ganun 'to kaganda. Always working 24/7, 365 days. And maglalagay lang tayo ng gas fee, no? Yung gas fee, 'di ba sa sasakyan, no, 'pag walang gas, hindi yan tatakbo. Dito yung gas fee, ibig sabihin lang nito, every time na nagpo-profit yung robot mo, nagbabawas siya ng gas na 20%. No, saan napupunta 'to? Sa maintenance ng application, no? Kasi yung application 'pag nagme-maintenance, normal lang na may maintenance, no? GCash nga, eh. 'Di ba, yung mga gamit nga natin na online banking, BPI, BDO, nagme-maintenance yan, no? At kapag nagme-maintenance yan, gumagastos yan ng milyon-milyon para mapaganda yung application and mabigyan tayo ng magandang serbisyo. No, so yan. Ngayon, eto na yung pinaka-main event, no? Nasa subscription business din tayo, no? Kung nagustuhan niyo na yung trading, no? Yung trading profit and kung wala kang malaking trading capital, pwede mo 'tong gawin, no? Na mahilig ka makipagtsismisan o mahilig ka mag-share, no? Kaysa itsismis mo yung buhay ng may buhay, no? Eto na lang yung itsismis mo, si Royal Q. No, kasi nasa subscription business siya. Sino yung mga nasa subscription? Netflix, YouTube, Prime Video, HBO Now. 'Di ba para ma-avail mo 'tong mga service nila magbabayad ka, no? Para makapakinig ka ng mga magagandang music kay Spotify, magbabayad ka, magsa-subscribe ka, no? Pero 'pag shinare mo 'to sa kaibigan mo na mag-subscribe ka dito kay Spotify, ang gaganda ng mga music, no? Nag-subscribe yung kaibigan mo, kumita ka ba? Hindi po, no? Pero dito 'pag kwinento mo 'to sa iba, si Royal Q, no? Kung ikaw yung tao na mahilig mag-share, kapag kwinento mo 'to sa iba at nagustuhan din is puwede kang kumita. So, paano 'yan, 'no? Ayan pa, Globe, Smart, mga subscription 'yan, 'no? Etong Smart meron niyang 60 million na subscriber. Mag-load lang yung 60 million na 'yan, kumita si MVP or si Smart ng 60 million. Eh, hindi lang naman piso yung nilo-load ng tao. Nagre-register pa yan sa data. Na magkano yung puwedeng kitain or possible na kitain sa subscription, ganito po. Si Netflix, no, nung 2020 dahil nga pandemic bawal lumabas, dumami yung subscriber niya. Nagkaroon siya ng 203.7 million na subscriber. And bawat isang subscriber ang binabayaran niyan $6 to $19, no. I-average na natin na $10 per month.
Multiply natin sa user or subscriber niya na 203.7 million. Si Netflix kumikita ng $2 billion per month or 116 billion peso. Grabe to, no? Baka wala na yung sino may-ari ng Netflix, no? Baka wala na siya sa mundo. Hindi niya pa nauubos tong pera na to. Next month, may 116 billion na naman siya. Ganyan po yung kalaki, no? Yung potential na pwedeng kitain sa subscription business. Ano yung kagandahan sa subscription, no? No shipping costs, no? Wala tayong siniship na products, no? Kasi walang tangible products na binibenta and gives us a lifetime passive income. Kasi nga trading and subscription, no? Pag kumikita yung tao, siyempre, magsasubscribe yan taon-taon, no? And taon-taon, kumikita ka ng passive income doon. And stable income, unlike selling of tangible products. Worldwide yung market, walang boundaries. No, hindi siya affected ng lockdown. Magkaroon man ng lockdown, hindi ka affected. And minimal overhead expense. So, ngayon, ito yung rewards plan ni Royal Q. Meron kasi ditong VIP, no, membership. Pero hindi to membership, program pala to. No, hindi ka magpapa-member dito na walang membership fee, no. Kapag nag-subscribe ka or nag-activate ka ng Royal Q, ang tawag na sa'yo kasi dito is VIP 1, no? And pag VIP 1 ka na, meron yan mga benefits, no? Pwede ka nang magpa-trade, no, ng sarili mo. And pwede mo gawin tong mag-promote ka ng subscription business para kumita ng additional profit, no, na yung ilalagay mo sa trading is commission mo na dito sa subscription business. No, ito yung sinasabi ko. No, na hindi na manggagaling sa bulsa mo, no? Yung pinakamataas na rank is B6. So paano 'yan? So now, sino ba yung mga bago dito? Gamit tayo. Sa halimbawa, no, si Sir Justin, no. Umattend siya ngayon, nagustuhan niya tong present sa kanya, no. Gusto niya makapagsimula, nagpa-guide, nag-subscribe siya, no. Ikaw na ngayon, Sir Justin, ay B1. Kapag B1 ka na, pwede ka na magpa-trade ng sarili mo and meron ka ng benefits na gawin yung rewards program ni Royal Q. Every time na nakakapagpa-subscribe ka, may sarili ka ng link, kikita ka ng $30. So, paano yan? No? Shinare mo to sa kakilala mo, sa kaibigan mo. Si friend A mo, nagustuhan din, no? Prenesentan natin, pina-attend mo dito, nagustuhan, nag-subscribe, or nag-VIP member, kikita ka ng $30. So, syempre, hindi ka naman titigil dyan, no? Halimbawa, sa isang linggo, 3 yung napasubscribe mo na kaibigan mo. Kumita ka ng $30 sa kanila. No? Isa na lang, bawi mo na yung $120 na pinang-subscribe mo. Now, syempre, gusto din nilang kumita sa trading. May mga pinapa-trade yan. No? Every time na nagpo-profit yung robot nila, may 20% ka dun sa gas fee. Ito yung passive income. Yung gas fee. Every time na nagpo-profit, may 20% ka palagi. Now, gusto mong ma-promote ng rank. Gusto mong mag-B2. Paano ka mag-B2? So, silang tatlo, kailangan lang nilang makumpleto yung 17 na member, no? Under sa kahit sino sa kanila, no? Pag ang total member mo is 20 B1 na, ikaw po ay B2 na. So, kapag B2 ka na, hindi na $30 ang iyong direct reward, direct push, no? $40 na. Ayan, no? $40 na. And halimbawa, no, ito si letter D. Naturuan natin ng itong business na to, no? Gusto rin niya mag-share, no? Mag-promote ng subscription. Nakapagpa-subscribe siya, no? Itong si letter E, hindi mo na to kilala. Yan si letter E. Pero dahil nagustuhan niya yung Royal Q, nag-subscribe. Dahil B2 ka, kikita ka pa dyan ng additional na $10. No? Ako po, ito yung rank ko, nararanasan ko to, no, na hindi ko na to kilala, no, kung sino yan. Pero may pumapasok na $10 or 580 sa peso.
$10 ka ng $10 every time na nagpapa-subscribe sila, no? Eh paano kung etong 17 mo tig-iisa ng subscriber yan, eh di $10 ka ng $10 diyan. So eto ngayon yung kinita mo diyan, withdrawin mo yan or ilagay mo na sa trading capital. Yan yung sinasabi ko na hindi na sa bulsa mo manggagaling. Okay, nauunawaan po ba? No, na naiipon yan yung mga naiipon yang mga USDT na yan. Now, gusto mo mag B3, no? Yung pinakamataas na rank natin dito sa community is B3, no? Nandito siya sa ating meeting room, no? Yung counselor ng team natin, no? So hindi ko na babanggitin, no? Basta B3 siya. O, ganito yung kinikita niya. So, ano yung requirements para mag B3, no? Kailangan mo lang may 3 B2 ka. So, yung 3 mo kanina, no, nag B2 na sila. And magdagdag ka lang ng 2 direct. So, kapag ayan na, mayroong ka ng 3 B2 and 2 direct, and nakumpleto mo yung 100 na team member, ikaw po ay mapopromote sa B3. At kapag B3 ka na, hindi na $30, hindi na $40, $50 na ang direct referral mo or direct push every time na nakakapag-direct ka. And 40% na yung gas fee na passive income mo. And bukod doon, syempre, itong mga to, nakakapagpa-subscribe din yan, no? Every time na nakakapagpa-subscribe sila, hindi na $10. $20 na yung indirect mo sa kanila. Ganun kaganda kapag ka B3. No, halimbawa, ayan, no, yung mga nasa ilalim mo na VIP member na nag-promote din, nakapagbenta sila ng robot or pa-VIP member sila ng 20, no? Kumita ka ng additional, halimbawa, sa isang buwan, no? Additional 20,000 pesos. Pwede na ba yan sa'yo? No? Pang-kape, pang-merienda mo, no? Or ipakain mo sa mga taong kakausapin mo, no? Pakapihin mo. O libre mo yung iyong coach. No? So, ayan. Ayan yung pag B3, no? So, meron pa ditong mas mataas na rank, no? May B4 pa. So, hindi na natin to i-discuss, no? Siyempre, pag B4, mas malaki na yung ano niyan. Mas malaki na yung tinalon na profit niyan. May B5 pa. And ito yung gusto ng lahat na makamit. B6. BIP 6. Bakit? Ito na kasi yung pinaka-finish line. Or, ito na yung pinaka-goal, no? Na, ito na yung hangganan. No? Na lahat kami, ito yung gustong marating. Kasi hindi natin to gagawin habang buhay si Royal Q. No? Kung gagawin natin to habang buhay, edi wala rin pinagkaiba to sa employment, no? Kung ano yung ginagawa natin, no? Ito yung hangganan, no? Magkano yung kinikita ng nasa B6 kaya? Gusto nyo bang malaman? Baka mapawaw kayo, baka sabihin nyo, too good to be true. So, pero ipapakita natin, no? Pero bago yan, income disclaimer muna tayo. The earnings shown on this webinar are there to show you what is possible and not meant to be interpreted as a promise or guaranteeing a level of income that you will experience. Individual results will vary. While there is unlimited earning potential in this project, earning potential of each person is entirely dependent on the person participating in the project. This is not an investment. Again, hindi tayo investment, no? Wala tayong i-invest na pera dito kay Royal Q. Maliwanag to, okay? This is not an investment. This is not a get rich quick scheme. Hindi tayo mabilisang yumaman dito. May ipapakita ko sa inyo, ibig sabihin lang nito, nagawa nila at dumaan sila sa proseso. So ano yung proseso na yon? Inaral nila, nag-spend sila ng maraming oras, no? Nag-promote sila. So ayun yung proseso. Your level of success will depend on the time you devote on the project. Your financial contribution, your resources, knowledge, and various skills.
So, eto na, excited na kayo? Papakita na natin magkano yung kinikita ng mga nasa B5 or B6 rank. Eto, no, pakita muna natin. Etong tao na to, nagsimula lang siya, subscription lang, wala siyang trading capital. And eto taga Malaysia to, no, B5 rank. And yung kwento niya sa amin nung sinimulan niya to, baon siya sa utang, as in nandun siya sa pinaka low level ng buhay niya na hindi niya na alam yung gagawin niya. No, parang nandun siya sa ah, financial crisis or ang tawag doon, midlife crisis, no. Ngayon may nag-share sa kanya ng Royal Q and nagustuhan niya, no, nag-subscribe siya and inaral niya 'to, nag-spend siya ng maraming oras, no. Shinare niya sa iba, nag-promote siya. Ayan, no, kung makikita niyo diyan, ang naging profit niya, no, April 2021, April 19, no. May nag-subscribe na isang tao. Kumita siya ng $30. So eto, Gaspi 'to nung napa-subscribe niya. So April 21, tatlo, $90 yung kinita niya. And Gaspi. Fast forward tayo, no, nung after 6 months na ginagawa niya 'tong pagpo-promote ng subscription, eto na yung kinikita niya. 1,333, 1,400, 1,600, 1,200, 1,000. Everyday kumikita siya ng 50,000 per day. Pwede na ba yan sa'yo na extra income? 50,000 per day yan. Sa akin, pwede na to. No, na ginagawa niya tong Royal Q. So, ganyan po yung potential pag nagpo-promote ka or nasa ranking ka. No, na eto, pwede mo yan ilagay na yung iba dyan sa trading. Yung iba, syempre, withdrawin mo, no, or magbakasyon ka. Kagandahan dito, kahit nasa bakasyon yan, no, ganyan pa rin kinikita niya. So, ganyan po aganda, no. Ano pa? Pakita natin, no. Ito, isang B6 rank naman to sa Malaysia. Ito yung kauna-unahan na naging B6 sa Malaysia. So, mamaya magpi-play ako ng video, no. Mga 2 minutes na video na mga B6. Etong tao na to, sinimulan niya yung Royal Q. Shinare niya lang sa 28 katao. Sa 28 katao na yan, eto 10 hindi nag-subscribe, nag-register lang. 18 lang yung nag-subscribe. Pero sa 18 na to, ang na-create nung 18 na VIP member niya is 16,689. Magkano yung kinikita niya dito sa 16,689 na gas fee, no, na passive income and yung mga nagpapasok na VIP 5 na bago, no, may commission siya doon. Sa VIP 4, may commission siya doon. Sa VIP 3, sa VIP 2, VIP 1. Lahat ng nagpapasok, may commission siya doon, no. Kaya ganito kalaki yung kinikita niya. Yan, delete lang natin. So, grabe, pandemic to. Kumikita siya, oh. Tingnan niyo yung kinikita niya. 11,000 dollars yan, 11,400, 12,000, 11,000. Everyday kumikita siya ng 500,000 mahigit per day. No, dahil sa ginawa niya na pagpo-promote. Na eto, grabe. Anong negosyo kaya o trabaho yung pwedeng magpakita sa inyo? No, sa loob ng 6 months, kumita siya ng 38 million, no. Pag ganyan yung kinita mo sa loob ng 6 months lang, yung mga dream board mo na nakapaskil, natupad mo na yan, no? May bahay at lupa ka na, may house, may sasakyan, may magarang sasakyan, may negosyo, pa-travel-travel ka na lang, no? Sarap ng B6. So, and eto pa. Kapag B6 ka, meron kang profit sharing na galing sa Royal Q na binibigay sa mga B6 lang, no? Tingnan nyo, araw ng patay, oh. November 1, nakatanggap pa siya ng additional 3 million sa peso. No, sino yung tao na to?
Yan. Kaya diyan niya nasabi, no, na today, I just make my first $1 million with Royal Q. This is a great achievement in my life. I like not believing in a short time. My life has changed 360 degrees. May my success inspire you all. Kay Nizam Sahar. So, ito po siya. Siya yung first B6 ng Malaysia. Isa pa lang yan, no? Meron pang isang B6. Tingnan natin kung magkano yung kinita niya. Etong si Santoso, ito yung kauna-unahan ng B6 ng Royal Q. Ayan, no? First B6 in the world. Siya yung kauna-unahan na naging B6. Tingnan nyo yung profit na kinikita niya sa affiliate or sa subscription. $12,000, 14,000, 14,000, 13,000, 19,000, 20,000 US dollars. 19,000. Isang araw kumita siya ng 1,000,000. Grabe, oh. 1,000,000 yan, 20,000 USDT. No, pag kinonvert mo sa peso yan, no, times 58 mo lang yung 20,000 na yan. 1,000,000 mahigit yung kinita niya isang araw. Ngayon, nasa na kaya to? No, dito ka lang makakakita ng mga top earner na hindi mo na makikita yung mga yan, no. Hindi katulad sa mga traditional na MLM, no. Kahit top earner ka na doon, kailangan nandun ka pa rin nagmo-motivate. Dito wala tayong imo-motivate. Kahit ma-demotivate yung tao, ang nagtatrabaho sa atin dito is robot. Siya yung nagbibigay ng profit. No, kaya kahit ma-demotivate yung tao, basta tuloy-tuloy yung trading ng robot, passive income ka diyan. So, ganyan po kaganda, no, yung trading and subscription business, no. May ipi-play lang ako na video, no, and ibabalik ko na to kay ito yung mga naging basics, no, dito sa Royal Q, no. 2 minutes lang to na video. So, panoorin natin. Sila yung mga naging basics.
Coach, nakamute ka po, coach. Ay, sorry. So, ayan po yung mga naging basics, no? Grabe, no? Nakakapanindig ng balahibo, no? At nakaka-excite maging basics. Yung basics dito sa Royal Q, no? Wala pang, hindi pa, wala pang 30, no? Yung naging basics dito sa Royal Q. So, yan yung goal, no? Ng bawat isa sa amin, no? Na mag-basics. Kasi, pag nag-basics ka dito, no? Generational wealth yung kaya niyang ibigay, no? Hindi lang passive income, no? Generational wealth, no? Meaning ng generational wealth, mapapasa mo to sa anak mo. Kumbaga sa'yo magtatapos yung sumpa ng kahirapan kapag ginawa mo tong subscription business. No? And ito talaga yung tunay na time and financial freedom. No? So, ayan, no? Grabe yun. So, hindi ko nakita sa ibang kumpanya, no? Or sa ibang industry, no? Dito lang. So with that, no? Too many of us are not living our dreams because we are living our fears, no? Wag po tayong matakot na sumubok. No, yung mga nag-basics na yun, sumubok lang naman po sila, no? Subok-subok lang naman yung buhay, no? Paano mo malalaman, no, kung hindi mo susubukan? Take your own decision now and live your dreams. Now, with that, this is Louie Ezekiel, no? Ibabalik ko na po yung ating mikropono sa ating host, si Coach Carlos. Coach Carlos. Ayun. Grabe, coach. No? So, tamang-tama, no? So, karamihan kasi sa atin, natatakot, di ba? Pero, yung isang bagay, nakakatakot lang naman yan kapag hindi mo inaral, eh. Tama ba? Oh. Katulad ng pagdodoktor. So, yung mga ganong field o apat na tinitake natin, lahat yun nakakatakot. Pero dahil inaaral natin, no, mas natututo tayo, mas naiintindihan natin ba't ganun siya nagwo-work, no? Tapos tamang-tama rin na sinabi ni coach na halos lahat ng coaches dito is gino-goal na mag-B6, no? Kasi eto lang yung opportunity na merong ganun, na makakapag-provide sa'yo ng, time freedom, no, na kung saan sunod-sunod na yun yung health, yung spiritual, na kung saan lahat yon ang ibig sabihin is pagiging wealthy, no? Kasi walang kuwenta yung pera mo 'pag wala kang time sa sarili mo, wala kang time sa pamilya mo, no?